Magandang gabi Pilipinas mula dito sa Phil Oil Flying V Center sa lungsod ng San Juan kung saan sa ilang sandali lamang maghaharap na ang Good Vibes team, ang Cool Smashers at ang numero 1 liga at ang numero 1 kupunan sa kasalukuyan dito sa Premier Volleyball League, ang Water Defenders. It is the matchup sa pagitan ng number 1 ranked squad, 6-2 sa ating team standings kontra sa Cool Smashers na susubukang makabalik sa win column with a 3-5 win-loss record. Ang lahat ng ito ay napapanood ng live sa SNA at sa SNA HD Sky Cable Channel 166, and we are also seen via live streaming sa PremierVolleyballLeague.com, and we are also greeting everybody watching right now from all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, kasama si Coach Ronnie Magsanok, at syempre upang makumpleto ang ating broadcast team, kasama rin natin si Angelique Manto. Magandang gabi, Coach Ronnie, and co-host Angelique, good evening. Good evening, Anton and Coach Ronnie. Day 12 na nga ito ng ating inaugural Reinforced Conference at painit ng painit yung mga laban dahil ilang araw na nga nating nakakasama yung mga imports natin dito sa PBL on ABS-CBN. Pero focus tayo dun sa laban natin ngayon sa Water Defenders kalaban ang Cool Smashers. Itong dalawang koponan na to, merong mga celebrated imports sa koponan nila na tumulong talaga sa kanila. Pero yung Water Defenders nakagain na ng momentum dahil back-to-back wins na yung kanilang nakakamit. Una sa Lady Jet Spikers in a 3-set sweep at recently against the Perla Spikers in a 5-set thriller na tumulong sa kanila makabalik sa itaas ng ating standing. Samantala, yung Cool Smashers naman, akala natin meron na silang momentum, pero natalo sila against the Power Smashers in a 5-set thriller din. Pero malaking bagay yung nanalo sila laban sa Lady Warriors in a na merong 6-game winning streak noon. Coach Ronnie, sinabi nga ni Angelique na itong kupunan ni Gretzel Soltones coming into this match, winning back-to-back matches. Ano ba ang nakataya dito para sa Water Defenders kung sakaling mananalo sila kontra sa Cool Smashers? Simple lang, isang posibleng upuan sa semifinals. Dalawang teams sa ating 6-team lineup ay diretso sa Final Four. Kung sakaling manalo sila ngayon, mamumuro sila sa unang upuan sa semifinals. At makikita natin ngayon ang team standings. Kanina sa ating unang laban, nagtagumpay ang Power Smashers kontra sa Lady Jet Spikers. Kaya naman, 5-4 na ang kanilang kartada. Ang Lady Jet Spikers 1-8. Totoo yan. Kaya hindi sigurado yung 6 lang ang panalo mo. Kailangan makasampa ka sa 7. Dahil kung titignan po natin, lahat ng ating mga teams ay maglalaro ng 10 mga laban. A win here today para sa Water Defenders will move them past itong Perla Spikers na ang maximum number of wins na pwedeng makuha kasama ang Power Smashers ay 6. Meaning, siguradong upuan sa semifinals kanilang maibubulsa pag nakalusot ngayong labang ito kila Alyssa Valdez at sa Cool Smashers. At iba ang format natin, Coach Ronnie, dito sa tournament na ito. Paalala lang sa mga fans, hindi po Final Four ang mangyayari dito. Ang top 2 teams at the end ng ating unang bahagi ng tournament ay mag-advance sa outright semifinals berth. Tama yan. Tapos yung 4 na matitira, maglalaro yan po sa single round robin na ikutan sa quarterfinals. Yung 2 sa dulo, hindi makakatawid. At yung 2 naman na magtatap sa quarterfinals, ang siyang sasama sa unang top 2 seeds na nakapasok outright sa Final Four. Sinabi nga ni Angelique, Coach Ronnie, kanina na naglalaro na ang ating mga reinforcements, and this will be the 4th straight match na maglalaro na ang reinforcements ng Water Defenders and the 3rd straight match na maglalaro sina Laura Shout ng Cool Smashers. Ayun na nga, pangatlong beses na maglalaro ni Laura dito from Oregon State University. Ang interesting dito, kahit na volleyball ang kanyang sport, she draws inspiration from her mother na dating Olympic gold medalist sa women's basketball. Pero ano pa nga ba yung dapat nating malaman tungkol kay Laura Shout? Mga kapamilya, panoorin po natin ito. Isa sa mga reinforcements na magpapalakas sa lineup ng Cool Smashers ngayong season ay ang 6'5" standout mula Oregon State University na si Laura Shout. Mula sa aktibong pamilya si Laura at ang pinakamalaking impluensya sa kanyang sports career ay ang kanyang ina na Olympic gold medalist sa women's basketball. I grew up thinking I was going to play basketball because my mom was a basketball player. And so I started that pretty early and then eventually switched because in my school I was the tallest girl and they said, hey, like you need to try volleyball. At pagkatapos ng basketball, sa volleyball naman siya dinala ng tadhana.
Naging bahagi si Laura ng Oregon State Women's Team. At isa sa mga naging pinakamalaking achievements nila ay nang makapasok ang kanilang kupunan sa Sweet 16 ng NCAA noong 2014. Coming here, I think the biggest difference is I've never sweat as much in my entire life as I have during a practice here. So I've had to get used to the heat because where I'm from, it's not as warm. So I have been to Cebu, and that was awesome because it was a very adventurous trip. We did the whale sharks, cool, and my mom actually just recently visited a couple weeks ago, and we went to Palawan and Puerto Princesa, so we saw the underground river. And I love the islands of the Philippines. They're really cool. Excited na si Laura na ipakita ang kanyang galing sa volleyball sa mga Pinoy fans. Sa katunayan, bumisita pa siya dito sa Pasig City para magbigay ng mga tips sa mga aspiring volleyball players. If you want to be a volleyball player, the biggest things are you have to love it. It has to be something fun for you that you enjoy doing, and you have to put in a lot of work. Today was a lot of fun. They're really good. I see a ton of potential in all of them. They can already spike, they can already pound the ball down, so it was a lot of fun. I hope that they all come out to the Creamline games to support. I'd love to see them and maybe after the game play some volleyball again. Sharing the love for volleyball. Yan ang gustong iwan ni Laura sa kanyang pamamalagi dito sa bansa. Yung mga binigay niya po sa amin tips is pwede po namin ma-adapt po sa pagbavolleyball po namin as being a player po. Sobra pong nakaka-inspire yung mga sinabi niya sa amin na dapat po kapag ginawa mo yung isang bagay, dapat mahal mo siya para mag-enjoy ka. My two main takeaways for playing volleyball is first, you have to love what you're doing. If you don't love it, then you're not going to be as passionate about it. And so it's just like a love of the sport. Creamline on three, really loud. 1, 2, 3. Creamline! Alam nyo, Anton and Coach Ronnie, kung meron pa akong isang may share tungkol kay Laura Shaw, na sinabi niya sa akin na kung meron siyang pinakamahal, yun daw yung ube. Kahit anong klaseng ube, luto, ube talaga. Dahil yun yung mahal niya sa Pilipinas. Ube. Parehas pala kami. Favorite ko rin yung ube. Pare-pareho tayo. Mahilig sa ube. Kayo mahilig sa ube, ako kulay ube. Ayun, yung mga ganung bagay, mga kapamilya, malalaman nyo lang lahat yan kapag nanood kayo dito sa PVL. Kaya naman, meron pa ba kayong gusto malaman? I-tweet nyo lang kami sa @ABS-CBN Sports gamit ng official hashtag PVL on ABS-CBN. At if gusto nyo makakita ng mga pictures or videos, pwede nyo po kami i-follow sa aming Instagram account sa @ABS-CBN_sports. And if you want to keep up to date on all things Premier Volleyball League, punta lang po kayo sa #1 sports website in the Philippines sa sports.abs-cbn.com. And of course, Anton and Coach Ronnie, hindi pa rin mawawala yung ating favorite na Ronda Cam kung saan ibibigyan natin ng first-person view yung mga viewers natin sa TV. Ayan. Nako. Rinay ko mag-DJ. Angelique, mukhang meron ka pang hangover sa UAP Street Dance Competition. Meron pa. Ayan po ang ating mga DJs, DJ Louie at DJ Tronics. DJ Angelique. Yes, pwede din. Okay, Sana. okay. And of DJ course, Angel. sa mga nandito naman sa loob ng ating arena, pwede naman sila makapagpa-picture kasama yung mga paborito nilang players through our mobile photo booth. So, win-win situation sa mga nanonood sa TV at dito Yun. mismo sa Yun. arena. Yes, sir. Sir, yes, sir. O nga pala, i-follow nyo rin si Coach Ronnie. Meron na po siyang Twitter account @CoachRonnieM. Huwag kalimutan yung hashtag #AskCoachRonnie. Yes. Follow Coach Ronnie guys, @CoachRonnieM. Ayan po, ang official Twitter account ni Coach Ronnie Magsano. Macho na mga security guards natin. Hindi kasha, tatlo lang ang kasha rin sa photo booth natin. Angelique, thank you very much. Or should I say DJ Angel? DJ Angel. We'll hear more from Angelique later on. Pero sa aming pagpabalik, pag-uusapan namin ni Coach Ronnie ang laban sa pagitan ng Cool Smashers at ng Water Defenders. Kaya naman, wag po kayong aalis. This is the PVL on SND.
Kami po yung nagbabalik dito sa loob ng Phil Oil Flying V Center sa lungsod ng San Juan, kung saan pagkatapos ng ilang sandali magsisimula na ang laban sa pagitan ng Pool Smashers at ng #1 ranked team sa Reinforced Conference, ang Water Defenders. Mabuhay Pilipinas, ako po si Anton Rojas kasama si Coach Ronnie Magsanok para sa isang napaka-importanting laban in the second to the last match day dito sa first round of eliminations. Totoo yan, kasama Anton. Para kila Alyssa Valdez at sa Pool Smashers, no bearing na itong laban na to. They will just have to finish off their last 2 games and then prepare for the quarterfinals. Pero para dito sa Water Defenders, napakahalaga. Manalo rito, tawid sa semifinals. Hindi manalo rito. At kung sakaling hindi manalo sa kanilang huling laban, baka maungusan pa sila doon sa upuan sa semifinals. Kaya balikan natin yung unang pagharap ng ating dalawang teams. Sa first round, wala pa pong reinforcements na nakapaglaro para sa Water Defenders at sa Pool Smashers. Para dito sa team ng Water Defenders, namuno itong si Risa Sato with 16 points. Sinundan ni Malabanan with 15 and Gretzel Soltones who scored 12. That's a total of 43 points. Sa kabilang panig naman, Alyssa Valdez, Pau Soriano, and Rakin combined for 53 points. Pero ito yung kwento ng Pool Smashers sa first round. Lalaban, kakapit, kakapusin sa dulo. Mga numero a little misleading dahil halos lamang yung Pool Smashers sa ilang mga departamento. But in the end, it was all about finishing strong, winning the tight points, and the ability to have that collective spirit, collective effort para makalusot sa inyong katunggali. Istorya ng Pool Smashers bago dumating yung reinforcements. Istorya gusto nilang baguhin pagdating ng quarterfinals. #1 pagdating sa spiking at serving at ang Pool Smashers dito sa Reinforced Conference. Yon ang kanilang pinakita sa kanilang first round meeting kontra sa Water Defenders. Pero gaya ng sinabi mo, Coach Ronnie, magbabago na ang tempo ng ating laban kasi maglalaro na ang reinforcements dito sa kanilang pangalawang pagharap. Pero pag-usapan muna natin ang nangyari sa huling laban ng Water Defenders as you saw the tandem of Jenny and Yeng. Pwede. J squared. Pwede. J and J. And that's the pride and joy ni Coach Roger Goraye para dito sa Water Defenders. 4 na sunod na panalo, 2 sunod na pagkatalo, sabay bumalik ng 2 sunod na pagkapanalo muli para ngayon ay nasa tuktok with a 6-2 win-loss record. Laban sa Perla Spikers, kapit hanggang dulo, 5 setters have been the norm in the last few play dates dahil sa higpit ng husay ng talent level at sa higpit ng pangailangan ng ating mga teams. Dito sa labang ito, kumayod ng gusto itong si Jennifer Keddy at itong si Yeng Guoli na gumawa ng 40 points combined. At kahit na sumubok itong si Rupia Inc. at Kat Persola na bumomba ng 39 points, eh hindi na nagawa pa ng Perla Spikers na kayo rin sa dulo. Kung kaya sa huling set, nadali sila by 5 points at 15-10 para sa pangalawang sunod na panalo ng Water Defenders at ibaba ang Perla Spikers sa 5-4 na win-loss card. Ang top 3 local scorers para sa Water Defenders ay si Soltones, Sato at Malabanan. Pero sa kanilang huling laban, si Aiko Urdas ang stumep up para sa kupunan ni Coach Roger Goraye. Alam mo, nagbabasa ako kanina bago tumungo rito sa ating playing venue. Tuwan-tuwa ako dahil recently, kagagraduate lang ni Aiko Urdas. Ipinangako niya sa kanyang mga magulang na tatapusin niya ang kanyang pag-aaral. Wala na yung bagahe ngayon. Libre na si Aiko Urdas na lumipad muli para hanapin yung kanyang full potential. 12 points, best local scorer in that win laban sa team ng Power Smashers. At itong si Aiko Urdas, a total of, I believe, 57 points in the first few matches. Number 23 in scoring. Ay double-double in their last win. But more than that, ang gusto ko sa kanya, bumalik na yung kumpiyansa niya. Wala na siyang iniinda. Sabi niya, baka sakaling bumalik pa siya next year sa UAAP. Pero sa ngayon, gusto niyang tulungan si Coach Roger manalo ng isang titulo dito sa ating kauna-unahang pagrolyo ng ating Premier Volleyball League. At maganda ang pwesto ng kanyang kupunan sa ngayon. 6 wins, 2 talo lamang at ngayon susubukan nilang maipanalo ang kanilang laban muli kontra dito sa kupunan ni Alyssa Valdez. Ang Pool Smashers, ayan po, struggling ang kanilang kupunan this season dito sa Reinforced Conference. Natalo sila kontra sa Power Smashers last May 21 in a tough 5-set match. Nasakit yan. They were 1-4 in the first round. And then they won their first game in round 2 by defeating itong Philippine Air Force. Pagkatapos, sila ang nakapigil nung 6-game winning run
ng Lady Warriors. Akala natin, katulad na sinabi ni Angel, nakabuelo na sila Alyssa Valdez. Pero sinaming palad, hindi sila nakalusot laban sa team ng Power Smashers. At ito ang naging hadlang nila para mabuhay pa yung kanilang kampanya na baka sakaling makatawid sa isang semifinal seed. Sa ngayon, makikita natin, pagkatapos ng matinding ipinamalas na scoring eruption ng kanilang dalawang reinforcements, dito sa labang ito, si Alyssa Valdez yung naging leading scorer nila. Marahil napagod, marahil hindi pa sanay, nasunod-sunod yung mga laban, pero lahat ng mga yan ay gusto nilang repasuhin pagdating sa quarterfinals. Dahil naniniwala ako na when you talk about roster power, isa ang team ni Alyssa Valdez na merong kakayahan na posibleng makarating pa sa semifinals. This is the third match in 4 days. Ang bigat talaga. Na maghaharap, nasa sabak sa aksyon. Binanggit na ni Coach Roger yan Coach kasama ng Smashers, Anton na talagang todasan, patibayan hanggang dulo. Pag sinabi natin patibayan hanggang dulo, ang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa landscape ng volleyball in the last few years ay muling nangibabaw sa scoring para dito sa team ng Cool Smashers. Sa ngayon, leading local scorer, nearly 200 points sa unang 8 laban para dito sa Cool Smashers. In their game versus the Power Smashers, 17 points. She also had 5 of the team high 7 aces para sa kanyang team, 14 of 26 digs. But more than that, number 1 in spike percentage, number 2 in service aces, number 4 in digs. A two-way player who's still hungry to win another crown sa kanyang dekorado at talaga namang kahanga-hangang volleyball career. The face of volleyball in the country right now, and hopefully will once again don the national colors pagdating ng Southeast Asian Games. 23.1 points per match. Yan ang mga Grabe, numerong na ibibigay ni Alyssa Valdez sa Cool Smashers dito sa Reinforced Conference. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, pwede nyong i-tweet si Coach Ronnie. Meron na po siyang Twitter account. That's at Coach Ronnie M. Follow him, ask him your questions, and we will read them out sa ating coverage. You can also tweet us using the hashtag PVL on ABS-CBN. Itag nyo rin ang official ABS-CBN Sports Twitter account. That's at ABS-CBN Sports. At kasama rin natin si DJ Tronics para sa ating bakbakan ngayong gabi. It is the Cool Smashers versus the number 1 ranked team in the Reinforced Conference, the Water Defenders. At syempre, meron din tayo Ronda Camp mamaya with DJ Angel of course. Angelique Manto. Ayan po si DJ Tronics. Punong-puno talaga ng enerhiya. Okay, sa aming pagbabalik, magsisimula na po ang ating laban ngayong gabi sa pagitan ng Cool Smashers at ng Water Defenders. Kaya wag po kayong alis. Manatili po kayong nakatutok dito lang sa SNA. Ito ang Premier Volleyball League. And now, let us welcome our Ballypure purest Water Defenders. Let's start off with their team captain, number 5, Grecho Soltones. At number 4, Jasmine Nabor. Wearing jersey number 9, Aiko Sweet Urdas. Number 11, Risa Sato. And from Thailand, guest player making a comeback, Jeroensi Boli. And from the USA, guest player, Jennifer Keddy. Libero, number 6, Leslie Ann Pantone. Head coach, Mr. Rogelio Roger Gorayev. Calling on our cream line, Cool Smashers. At jersey number 3, Colleen Loris Bravo. Number 8, Gemma Galanza. Number 10, Maria Paulina Soriano. Number 13, Alexis Cabanos. From the United States, our guest player, number 11, Laura Schott. And from Thailand, our guest player, number 16, Kutika Kaupin. Libero, number 6, Jonalyn Ibiza. Head coach, Mr. Anusorn Tai Bundit. This is match number 27. Alam mo, Coach Ronnie, akala ko naubos na ang mga sorpresa ni Coach Tai Bundit sa UAAP. Panibagong sorpresa na naman para sa Thai coach. Alyssa Valdez is not starting here in this match. Well, unang-una, sabi nga natin, this is already a no-bearing game for them. Marahil gusto niya sumubok na ibang manlalaro at naniniwala rin ako na kung meron kang iniinda, ngayon ka na dapat ipahinga dahil I believe the quarterfinals will start this weekend right away.
tatlong laro lang yun eh. Apat na mga teams, tatlong laro, araw-araw yun. Halos araw-araw yun, every play date yun. At kung bibilangin mo yung consecutive games na nilaro ng ating mga local players, kumpara sa mga reinforcements, di hamak na yung milyahin nila. Kumbaga, naka-apat na toll gate na sila. Hindi pa lumalampas ng balintawak itong ating mga imports. Si Gemma Galanza magsa-start bilang isa sa mga open spikers. Coach Ty Bundit dito sa laban na to along with Kutika K-Puin or Dao as she is called by her teammates. Sa opposite naman, ang 6'5" na si Laura Shout na ating nakilala ng gusto kanina sa pamamagitan ng isang feature. Natuwa nga ako kasama ng Anton dahil hindi lang basta dekoradong player. She was also a triple jumper in college. Isipin mo, anak ka ng Olympic gold medalist. So yung pedigree alone speaks tons sa kakayahan itong malalaki. And watching her feature earlier, makita mo yung wisdom, kabata-bata pero alam mo, napalaki siya ng maayos. Nakausap ko rin itong si Laura right before this game at naikwento niya sa akin, late bloomer siya sa volleyball. She actually played basketball before playing volleyball. Third year high school na siya nag-switch sa volleyball and the reason was she was the tallest girl in school sa Philomath High School sa Oregon. Totoo yan. At itaas lang yung dalawang kamay, lampas na sa net eh. Pero when she was shooting the basketball, kaliwa yung ginagamit niya. Yun ang napansin ko agad. Kasi pakialamero ko eh. Pero ito, nakialam na. Ang Cool Smashers, magandang simula para sa kanila. Definitely, confidence is on the side ng Water Defenders. Pero para sa Cool Smashers, sometimes it's easier to play when there's no pressure. And there is definitely more pressure on the side of the Water Defenders kasi gaya ng sinabi mo kanina, Coach Ronnie, susubukan nilang makuha ang unang pwesto. Yes. Outright semis berth. Tricky yung situation nila eh. Pag hindi sila nakalusot dito, I believe yung last game nila, Power Smashers. Tama ba? Tama, Coach Ronnie. So malakas dahil yun din ang hangad ng Power Smashers eh. Yung pang-pitong panalo, pang-anim na panalo. So pwede silang mas stranded sa anim na panalo. Pag dyan count back po ng mga sets yan ating gagamitin na quotient system. At nakikita natin, Gretzel Soltones putting power on that spike. Balikan muna natin si Angelique Mato. Good evening sa lahat ng mga kapamilya nating nanonood dito sa PVL on ABS-CBN sa laban sa gitna ng Water Defenders at Cool Smashers. Bilang Cool Smashers na yung ating pinag-uusapan ng Ton and Coach Ronnie, kahit na halos mag-iisang linggo pa lamang kasama nitong si Gemma Galanza ang Cool Smashers, nararanasan na daw niya yung kind of appreciation na matagal niya nang nais maranasan. Hindi lang dahil sa mas lumaki yung audience niya coming from UAAP, pero dahil mas marami na rin daw siya mga veteranong nakakasama sa koponan na ito. Pero dahil nasanay daw siya, na siya daw yung veterano sa Adamson bilang team captain na nagdadala sa kanyang koponan, she is still welcoming the feeling of being the newbie in the team. Pero kung hindi naman volleyball, pagiging teacher naman, yung pinagkakabalahan pala nitong si Gemma Galanza bilang she is coming from a family of educators. Originally wanting tourism as her course, pero now focusing on secondary education at sa subject na MAPE, it's really obvious na it's in her nature to teach and to lead. Anton and Coach Ronnie. And she's back in a familiar role, looking good para dito sa Cool Smashers, wearing their patented hot pink jerseys. Saktong-sakto sa napaka-init na summer. Pag may mga nakita nga ako dito sa loob ng arena na naka-pink, alam ko agad kung sinong sinusubaybayan eh. Well, going to Gemma Galanza, nakakatuwa na hindi lang paglalaro. Yung tinutuunan ng atensyon ng ating mga student athletes. So, of course, there's always the avenue to play professional volleyball na ngayon ay talagang kasagsagan ng renaissance ng sport. It's always nice to have a degree. Something that you can always use when your playing days are over. Isa pang adjustment na ating napansin dito, si Cheska Rakrakin, who is naturally an open spiker, is the libero right now. Sabi nga natin, pwedeng umugot ng mga posibleng strategy pagdating sa quarterfinals. At iba-ibang kombinasyon pwedeng gamitin ni Coach Ty Bundit. We're tied at 5-all. Dao pops it up. Cabano setting it up to Galanza. Andun si Aiko Urdas. Binigay dito ni Nabor kay Soltones. Hang time move coming from Soltones, beating the double block. Unang beses kong makikita itong si Jiang Boli sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. I believe she played 8 years in the V-League.
And para sa kaalaman po ninyong lahat mga kapamilya, the most decorated player in the history of the V-League. Balita ko, Coach Ronnie, 13 individual awards Yes. ang nakuha nitong si Bolly. Oh, mahal na mahal ito ni Coach Roger Gurayev hanggang sa nanalo sila ng isang titulo. At talagang pinabalik niya ng pinabalik. 2 finals MVPs, 2 conference MVPs, 2 best attacker awards, 1 best digger, the only non-libero to win the best digger award in the history of the V-League. Talagang ibang klase itong scoring machine na to. Host the scoring record still at 40 points after 14 years. So certified legend. Itong si Jeng Bolly with the Water Defenders who lead the Cool Smashers right now 8-5. May tanong po kay Miss Gretchen Santones. Kung ikaw ang isang flavor ng ice cream, ano ka at bakit? Hi, Irene. My favorite flavor sa ice cream is coffee kasi habang tumatagal, lalong sumasarap. Coffee. Coffee. Habang tumatagal, lalong Ikaw, sumasarap. ano ang paborito mong flavor ng ice cream? Ube. Ube talaga, ha? Ube talaga. Solid ube. Ube. Ako strawberry or pistachio. Pwedeng halo. Tag-init kasi. Kasagsagan ng summer. Kaya sarap talaga ng ice cream. Samantala, we have Dao hitting it from the back row. Ang kanyang tunay na pangalan is Kutika Cape Wind. Yes. Na teammate po ni Eliza Valdez nung si Eliza ay naglaro bilang import sa Thailand kamakailan. Pag-uwi niya, meron na siyang kasamang teammate dito sa Premier Volleyball League. Parang siyang ate dito no? Doon, siyang ate ni Eliza. Dito, ate niya si Ineng. Yan ang sabi ni Baseramer na nanonood na naman. Oh, wow! Nanonood sa umaga ng NBA playoffs at nanonood sa gabi ng Premier Volleyball League. Shout out to Baser Amer. Gretzel Soltones, one of the leading scorers sa ating Premier Volleyball League. Sipin mo, no? Multiple MVP winner in the NCAA. Hindi nga lang nagkampiyon in the last 2 years. At pero mula pa rin sa V-League. Alam ko, naging teammate pa to ni Bolly nung pag-ito siya sa San Sebastian. At talagang certified living legend itong si Bolly. Wearing jersey number 7 now para sa Water Defenders. 9-8 ang ating talaan dito. Down the line point coming from the Cool Smashers. Sipin mo, makalusot dito ang Water Defenders. Kumbaga, pahingado na sila. Pwede nang, kumbaga, isipin yung hinaharap. Yung, not only do you have to be ready in terms of scouting reports, in terms of preparation, in terms of game planning, but you have to get used to the fact that you play almost 3 times a week and then practice after playing. Dahil alam ko, isang beses lang sila nag-buy nag-off Ngayon may Sunday games tayo na nakaraan, so nawala yung pahinga. Tsaka itong mga magnalarong ito, talagang todo bigay pati sa ensayo na ikwento sa akin ni Colleen Bravo, who's about to come in right now para sa Cool Smashers na every day sila nag-ensayo except Sundays. Papayag sila kay Coach Tai. Makita mo, hindi ganito yung hubog ng mga katawan Ngayon, naluluwag na ng mga pictures. Talagang, you want to be lean and trim and fit? Okay, you'll get it. Cabanos. Dao. Dalawang sumabay. Cabanos, back set for Shout. Too strong on that hit for Laura. Walang sumabay na blocker pero masyadong malakas at mahaba yung palo ni Shout. Doon sa panalo ng Cool Smashers nung unang naglaro itong dalawang imports, si Dao yung naging best player. Hindi lang opensa yung dala niya para dito kila Eliza Valdez. Pati yung depensa, matibay ito. At saka masipag. Ayan po si Eliza Valdez. Probably, well, personally, ito yung first time na nanood ako ng laro na hindi nag-start si Eliza Valdez. Nang naka-uniform siya, Nang naka-uniform siya. Balik sa tatlo pinakamalaking kalamangan ng Water Defenders going to Zone 5. Deep, long, cross-court, volley. Hindi na siya yung high vertical na nakikita ko dati. At kumbaga sa sasakyan, all power. Pero matalino pa rin pumalo. Sanay na sanay ito sa local volleyball scene. Oh! A thunderous spike by Dao. Iba pumalo yan. Iba talaga. Beating one of the best liberos in the history of
the V-League. Itong si Lizzie Ann Gata Pantone, winner of the top libero for consecutive years. And also a UAP legend. Three-time best digger and one-time best receiver. Totoo si yan. Pantone. And one big key na kung bakit sila ngayon ay nasa pangunang pwesto. Alam naman natin yung naging problema ni Coach Roger Gurayev sa Lady Bulldogs, yung kanilang kumbaga floor manager. Pero sa ngayon, yan ang una niyang pinasok. Kukuha ako ng talagang pandiinan, sabi ni Coach Roger. At dahil dyan, best receiving team ngayon ang kubanan ni Coach Roger. Number 1 in the league. Alam mo bang itong si Gretzel Soltones nung kinovert ko ito sa isang international competition, ang nilaro nito libero. Hindi siya spiker. All around talaga itong si Gretzel. Positions, mapa-indoor or sa buhangin. Very successful volleyball player. And right now, isa na lang ang kalamangan ng Water Defenders. Dalawang sunod para sa Cool Smashers. Maganda rin ang success story nitong si Gretzel Soltones mula sa Cebu hanggang sa pagiging reunited niya sa kanyang nanay na matagal nang hindi nakasama ng mahabang panahon. Miscommunication, Coach Ty Bundit unhappy doon sa unforced error na yon. Hindi natin yan, yung pasa ni Dao. That's supposed to be a quick play para dito kay Colin Bravo pero hindi kumonekta. Kasi si Alex Cabanza, laki nung team rim, di ba? As quicker. And right now, Coach Cabanos is actually number 1 in terms of the centers. Ang laki nung ginanda nung laro niya. I said it, I believe, last play day. She's playing better now compared to how she played in the UAAP. More loose. Saka nakuha niya bigla yung kamada rito sa kanyang mga older teammates. Mas kompensado yung kanyang nilalaro. 14-13 ang ating talaan. Hard to defend. Back for Keddy. Hard to defend that slide play. Kanina si Shout. Ngayon naman si Keddy. Hindi lang sila higante. Sabi nga natin, these are legit Division 1 players. These are big name players sa North America. Of course, from Southeast Asia. One comes from Japan. So talagang yung transfer of technology sadyang napaka-importante sa ating local scene. Pero itong si Gemma Galanza, walang takot na hinaharap at depensa ni Jenny Keddy from California. And we have Laura from Oregon. Naiinitan daw siya. Well, Laura, ito lang masasabi namin sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Time out muna tayo. Magbabalik po ang Premier Volleyball League. 16 for the Water Defenders, 14 for the Cool Smashers. Guys lang po ako tanong kay Colin Bravo. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na maging artista, sinong pipili mong ka-love team at bakit? Hi, Liza! Kung magiging artista ako, ang gusto kong ka-love team si John Lloyd Cruz. Para laging may chance. Charing. Ate Pao! For you yun. Ano ka? Sino daw? John Lloyd Cruz. Aba. Para lagi daw may chance. Akala ko ba isang chance lang? Di ba? One more chance di ba? Yun yung titulo ng palabas ni John Lloyd kung Cruz. ulit-ulitin mo naman. Husay maglaro yan, si Colin Bravo. Yes. Part yan ng Grand Slam team ni Coach Sammy Akailar kasama itong si Jamila Suwa. Sa University of Perpetual Health. And ayan na naman si scoring machine mula sa Thailand, Jeng Boli Nabor. One of the best playmakers last 2 years. Hindi nga lang nakarating ang Lady Bulldogs sa semifinals sa pangalawang sunod na taon with an 11-man roster. Pero ang laki ng ginaling nitong si Jasmine Nabor. Number 2 right now behind Cabanos. So it's a battle between the top 2 centers dito sa Reinforced Conference, Coach Ron. Totoo yan. Kung makikita natin, Cabanos misleading itong si Jeng Boli. Sumama sa kanya. Libre si Pao Soriano ng bahagya. Kalamangan na ibaba ngayon sa 1 puntos. Quick attack para kay Sato. Cabanos. Soriano. Binigay dito kay Dao. Denied. Sato and Nabor were there. Sato and Nabor, and that's the National University connection. Domo arigato gozaimasu. Sabi ni Risa Sato dahil tinulungan siya nitong si Jasmine Nabor.
Si Sato, ang pangalawang leading local scorer dito sa Water Defenders behind Soltones. Ito rin ang ganda ng nilalaro, mas lalo dito sa PVL. At mula sa Osaka. Di ba, no? Yes, Osaka. Marami nagsistep up, Coach Ronnie. Pati si Jeremy Malabanan. Of course. Parang dito, they come out of their shell, no? Probably sa UAB, sobra yung spotlight na nakatuon. And sometimes, they tend to be timid dahil mga bata pa. Pero dito, nagbo-blossom sila. At talagang iba yung ipinapakita. Gemma Galanza, mas relax maglaro dito. Kasi sa Adamson, ang laki ng responsibilidad ni Gemma. Yun. Pantone, binigay dito kay Nabor. Running attack para kay Sato. Shout. 6'5". 6'5". No chance on the other side of the net. 18-0 ang ating tala. Napakainit ng ating laban na napapanood ngayon. Water Defenders kontra sa Cool Smashers. At sana nag-enjoy rin kayo sa live stream. Of course. Siyempre, ang isa sa mga bago nating experiences for all the volleyball fans is the live stream. PVL. And makikita mo nga yung celebration nitong Cool Smashers team dahil ito na, lamang na po sila. 19-18 ang score natin ngayon. Ano naman masasabi mo yung mga ginagawa ng teams na, itong dalawang teams na nakikita mo na kung saan sila nag-improve yung mga strengths nila over one another? Nakita ko talaga yung dalawang koponan. They're working together as a team talaga and making each point matter. Taking it slowly with receives, the sets, and trying their best really not to make as much unforced error. Yes, so that's why it's a great game. And it's, it's a great So, narinig po natin si Billy Capistrano at si Therese Gaston, ang ating live stream team ngayong gabi. This is the first time na sumalang sa live stream si Therese na dating Ateneo Lady Eagle at ate ni Ponggay Gaston. Nakita ko si Ponggay kanina ating mga teammates. Yes. Ayan po, you can check out the live streaming sa premiervolleyballleague.com. Meron po tayong tatlong camera angles, the net view, the wide view, and syempre yung back row view. Samantala, running attack na naman para sa Water Defenders. Kutika breaks down the wall. Nakita mo yung puwersa nitong si Dao. And look at that underhand pass coming from Alex Cabanos. Dao, talagang binasag yung double block na hinayang si Risa Sato. Pinakamalaking kalamangan na ito para sa Cool Smashers after they chased down a 3-point deficit earlier. At mukhang may tsansa na papasok sa laro si Eliza Valdez na nagwa-warm up na dito on the sidelines at may hawak-hawak na numero for the finishing kick. Time out muna tayo. Dito yung target nandito yung pupunta yung bola. Abangan mo na. Kasi pinare-receive siya para hindi na siya makapalo. Dito tayo. Pag may receive, dalawa lang muna si Jerder bago pasok. Kaya mo muna mag-init yan. Kasi, sa kanya dadalhin talaga. Ang kunin mo na lang, short ball lang. Short ball lang. Ito na, sa likod. Sige, tara. Go, sir. Konting paalala lang mula kay Coach Roger Goreev sapagkat lamang na ng tatlo ang Cool Smashers. Oo, at hindi cool yan kay Coach Roger. They want a win. They need a win. They want a seat in the semifinals without any complications. Dahil hindi sila makalusot dito, mamomroblema sila. Mabubuhayan ng lobby naghahabol sa ilalim. Makalusot sila rito, tawid na sila. Isa na lang ang pag-aagawang upuan doon sa, kumbaga, upuan para diretso sa semifinals. Cabanos, meron ng 11 excellent sets at dinagdagan pa ng isang service ace. Bihirang makitang madalawang sunod na ace. Maskura ng ace as Pantone is being replaced right now. We have Isay Marasigan on your screen. A familiar face, of course. Kasama ngayon ang kanyang head coach when he was playing for Ateneo, Coach Oliver Alvarado. Kasama
ni Coach Ty Bundit at ni Coach Sherwin Meneses sa coaching staff Sato. Wow! Excellent quick play. A low quick set. Of course, generated by that good first ball. Finally, nakasagot sila ng service. Naka-atake sila. Kanilang tangka, iburihin yung 4 na puntos na kalamangan na ibaba nila ngayon sa 3. Back set para kay Dao. Nabor. Eroa is now in. Soltones. Rakrakin. Binigay kay Cabanos. Back set para kay Dao. And Gutica is showing us her high-flying antics here. Mabigat talagang scorer to. Mabigat talagang pumalo ito. But you have to admire Alex Cabanos for forcing yung mga blockers na mabasag. Wina-wiper-wiper niya eh. Nalilin lang ang gusto ni Alex Cabanos kung kahit hindi mabantayan ng 2 blockers na magkasabay. Oh! Natuwa si Coach Ty doon. Actually, si Coach Ty, tinuro niya yung kanto eh. Bago nag-serve si Gutica. Madaling ituro lahat yan. Mahirap din yung bola. Pero itong si Dao did not score over 20 points in their last loss. But in their first win with her, bumomba ito ng gusto to be the top player in that first win as a cool smasher. Sumobra yung palo nitong si Shout. Siyempre, para sa ating mga local players, meron ding adjustments para sa kanila. Para sa setters, ang taas ng bibigyan mo ng bola. Pag sa local player mo binigay yan, sabihin sa'yo, parang binato mo sa langit yung bola. Pero ito, dapat eksakto yung pasa sa mga higanteng katulad. Ayan, si Shout. Check ball. That's it. And the Cool Smashers take set number 1. Even without Eliza Valdez entering the court, she is in uniform but hasn't been fielded in. Laura Shout naibigay ang set number 1 sa kanyang kupunan 25-20. Magbabalik po ang Premier Volleyball League Reinforced Conference dito lang sa SNA.